Sa bayan ng Daram, sa Samar, may maliit na isla na umaakit sa mga turista. Ang mga rock formation kasi na makikita rito, maihahalin tulad daw sa Coron at El Nido. Kaya binansagan ito, Little Palawan. Nakakaengkanto raw talaga ang ganda ng Kandiwata Rock Formation. Halos 3 kilometro ang layo nito mula sa isa pang isla, ang Daram Island. Para marating ito, kinakailangan munang maglayag ng lagpas 5 minuto sakay ng bangka. Pero may kwento-kwento na hindi na raw kailangan pang tumawid ng dagat para lang marating ang isla ng Kandiwata. Sa barangay Mayabay raw kasi sa Daram Island, may isang kuweba na lagusan daw patungong Kandiwata. Simula doon sa may sinasabi ng kauburan hanggang Kandiwata, mahaba-haba nun, parang mangyayari yun. Para patunayan yan, ang grupo ng cave explorer mula Calbayog na si Arnold, ito ang entrance guys, patungo sa akin. lakas loob na sinuyod ang kuweba. Matuntun lang ang lagusan na di umano nagkokonekta sa dalawang magkalayong mga isla. Ikaw ang kakasya. Hanggang sa narating niya ang isang maliit na butas. Ito na yung nagkoconnect ng Kandiwata. Diyan lang yung pababa nito pagdating doon, patak na siya. Mapapatunayan na kaya ang kwento-kwento na sa cave capital ng Pilipinas, may lagusang nagdurugtong sa dalawang mga isla na pinaghihiwalay ng malalim na karagatan? Taong 2021, nung naimbitahan si Arnold na magsagawa ng cave exploration sa Daram Island. Dito raw niya unang narinig ang tungkol sa misteryosong lagusan. Na-excite ako doon kasi kakaiba to. Ang nagsisilbi raw pinto, ang bukana ng kuwebang ito sa barangay Mayabay, na ang kabilang dulo raw di umano nakadugtong sa kuwebang ito sa Kandiwata Rock Formation. Ang distansya sa pagitan ng dalawa nasa halos 3 kilometro na napapagitnaan pa ng dagat. Napag-isip-isip ko rin na medyo malayo po yung kinaroroonan ng kuweba. Para sa akin, imposible siya. Nagdadalawang isip man, itinuloy pa rin ni Arnold ang expedition. Nung malapit na kami sa kuweba, medyo kinakabahan ako pero mas excited ako kasi gusto kong makita yung sinasabi nilang lagusan. Ang daan sa lagusan, pahirapan. Sir, exit din sir! Oray na. Gayunman, tunay raw na nakamamangha ang madadaanan ditong rock formations. Shark tip, stalactite formation here in Daram Samar Cave. Maya-maya pa, narating na nila ang kanilang sadya. Ang maliit na butas na ito, si Arnold ang unang pumasok. Ikaw ang kakasya. Ito na yung nagkoconnect ng Kandiwata. Hindi pa man ako nakakalayo, parang nagsusupokit na ako. Hanggang sa Hindi kaya. Okay, balik. Hindi rin ako natuloy dahil mayroon siyang mga palatandaan na wala ng cave system na malalim sa kabila. pati si Jason, ang mag-anak mismo nung may-ari, bigo rin daw na mapasok noon ang butas. Sinubukan namin bumaba. Hindi na kami tumuloy. Kasi delikado rin, baka umulan na malakas. Imposible talaga na may lagusan papunta ng Kandiwata. Pero pinabulaanan ito ng mga tiga-barangay Mayabay. Totoo raw ang lagusan at ang tangi lang daw nakakapasok rito, mga albularyo. Katunayan, ang ilan sa mga di umano nakalusot pa Kandiwata, nakasulat ang mga pangalan sa mga bato sa bukana ng kuweba. Aron makita sa mga tao nga sila nakasuod rin. Ang unang nakadaan daw sa lagusan na nagkokonekta sa dalawang mga isla, nagngangalang Aong. Mungkin yan unang nga nakasuod rin. Sukad pa sa kabata ko. At dahil wala pang opisyal na pangalan ng kuweba, sa kanya muna isinunod ang pangalan nito, Aong Cave.
Isa pa sa sinasabing nakalusot na raw sa kuweba ang bayaw ni Lola Consor na nagngangalang Pablo Pait. Kami nga tidak naagi ng umuang gapong. Siya na po siya. Musun. At kung hindi pa rin daw kayo naniniwala, baka raw magbago ang isip nyo dahil si Pablo Pait na isa sa mga di umano matagumpay na nakalusot sa Lagusan, Pakandiwata, buhay na buhay pa! Susunod, ano ang mga ilalahad ni Pablo Pait tungkol sa mahiwagang Lagusan? Nailang mga ako. Wailain nga, nakaanti ko diya pagtanaw. Kura. Sasang-ayunan kaya siya ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office at ng Bureau of Fire Protection ng Darang? Posible may wish siya papuntang Kandiwata. Sige, banat. Sige, nakatisar. Sige, bira. Ano ang mga sikretong nagkukubli sa mahiwagang kuweba sa Darang? Dadaan lang. Sabay-sabay na nating pasukin ang Lagusan sa aming pagbabalik. Anong nasa loob? Maluwag na, sir. Sa Daram, Samar, may kwentong bayan na ang kuwebang ito sa Barangay Mayabay na tinatawag na Aong Cave. May 3 kilometrong haba raw ng Lagusan na kumukonekta patungo sa kabilang isla kung saan makikita ang Kandiwata Rock Formation. Ang mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office at ang Bureau of Fire Protection ng Darang nagsagawa ng cave assessment sa Aong Cave. Narating ng grupo sa loob ang maliit na butas na pinasok noon ni Arnold. Sinuyod nila ito. Sige, banat. Sige, nakatisar. Sige, bira. Anong nasa loob? Maluwag na, sir. Maluwag na? Tapos, bababa na naman. Hindi na kaya. Boy, Bawal talaga. Hindi tayo equipped. Masyado talagang masukal yung cave, hindi kayang pasukin. Yung nakuha naming distance from entrance ng Aong Cave hanggang doon sa ikalawang entrance ng isang cave ay aabot lang ng 300 meters. Sunod nilang pinuntahan ang kuweba naman sa Kandiwata na siya raw kabilang dulo ng Aong. May butas dyan. Papasok. Dito yung sinasabi na kuan, Lagusan ng kuan, papunta sa Kanaong. Pero katulad sa Aong, napaka-peligroso rin daw na suyurin pa ang pusod ng kuweba. Trinay namin, lapitan, kaso nga lang masyadong umaalon na. So hindi na namin pinagpatuloy. Masyado pa siyang peligroso pag hindi talaga ma-assess ng DNR. Ang tanging makapagpapatotoo na lang daw sa mga kwento-kwento ang di umano albularyong nakatawid daw mula sa Aong Cave, si Pablo Pait. Kilala niya si Pablo Pait? Nakaharap ng aming team ang matanda na ngayon 78 anyos na. Ito ang tatay ko. Hello, Ta! Kwento ni Tatay Pablo, labas-masok raw talaga siya noon sa mga kuweba ng Aong at Kandiwata. Nailang mga ako. Wailain nga, nakaanti ko diya pagtanaw. Kura. Doon daw kasi siya nakapanghuhuli ng mga ibong balin sa sayaw at mga ugat para sa panggagamot. Ngita man may mga kahoy nga, nakita na mo ng kuan lang mga nagkama kayo langgam. Kuyaw na diya magpatak arab ang tao ko sulod. Dagan mga hayop sa dagat. Ang kuweba kasi ay tinituring na tagpuan ng Diyos at ang tao. Kaya ang ginagawa ng mga albularyo or yung mga tao na papasok itong sa tinatawag na kaharian ng spiritual, gumagawa sila ng paglilinis sa sarili nila. Pero si Pablo may isiniwalat. Dili tino ng ilang istorya, nga diretso sa Kandiwata. Ako muragwa pa ko ka tanaw gyud kuan gikan sa Kandiwata. Ngadto sa Anya, hindi raw totoo ang mga kwento-kwento na may lagusan sa Aong Cave patungong Kandiwata. kay kining langob murag delikado mo gyud ni. Gawas na lang ko. Imposible talagang merong lagusan from Aong Cave to Kandiwata. Undiscovered pa tong cave na to. So, hindi pa to nasali sa list ng DNR for inventory
and for assessment. Punta muna kami ng Barangay Mayabay, makipag-coordinate kami sa mga barangay official doon na ipagbawal muna pasukin yung kuweba kasi napakadelikado lalo na't wala pa tayong mga kagamitan sa pagpasok sa cave. Nabigyan man ng linaw ang maalamat na lagusan sa dara. Ito na yung nag-connect ng kandiwata. Hanggat hindi tuluyang nasusuyod ang bawat sulok ng kuweba, ang mga sikreto't misteryo nito patuloy na magkukubli sa dilim.